Paano kung ang iyong tungkulin at responsibilidad ay nanganganib dahil sa isang pagmamahal? Tunghayan natin ang kwentong ipinadala sa atin ni Mateo sa araw na ito at kung paano siya nanlaban para maipanalo ang pag-ibig at responsibilidad. Magandang araw, Karine, Sir Froy, at sa masugid nating tagapakinig sa Ang Manlalakbay Channel. Itago niyo na lamang pala ako sa pangalang Mateo. Hindi ko tunay na pangalan. Naisipan kong ipadala ang aking sulat na ito para magbigay ng inspirasyon at aliw na rin sa mga masugid na tagapakinig. Ang pangyayaring aking ibabahagi sa inyo ay nangyari noong taong 1978 sa isang bayan ng Aklan. Nakatira ako sa isang liblib na baryo sa aming nayon. Malayo sa bayan dahil halos 1.5 oras pa ang lalakarin ko pababa ng bundok bago ako makababa sa sakayan ng tricycle patungong bayan. Kaya naman sa loob ng 1 linggo ay 1 beses lamang akong tumutungo sa bayan para makatipid. Ang pinagkakaabalahan ko sa aming baryo ay ang pag-aalaga ng mga manok, baboy at saka baka. May minana kasi akong lupain noong mamatay ang mga magulang ko. Ang iba ay ginawa kong taniman ng nyog, gulay at mga punong kahoy. Kaya kahit na hindi ako bumaba ng bundok patungong bayan, ay may mapagkukunan naman ako ng mga pagkain. May kaisa-isa akong sekreto na tinatago. At yun ay ang aking pagiging isang antingero. Minana ko ang anting-anting na gawa sa kamay ng Santo Niño. Minana rin yun ng aking ama sa aking lolo bago rin ito pumanaw. Nasa angkan na ng aking ama ang pagiging isang antingero. Kaya't pinagpasapasahan na ang ilang mga anting-anting na tangan namin. At ang natitira na lamang ay ang anting-anting ng Santo Niño. Ito na lamang din ang pinangahawakan ko na alaala mula sa aking ama. Labis ang pag-iingay ko na hindi mawala sa akin ang anting-anting dahil mahalaga ito sa akin. Isa pa ay ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para labanan ang mga kasamaan. Lalo na at laganap ang mga masasamang nilalang sa aming baryo. Puntriya ng mga kampon ng dilim ang mga liblib na lugar dahil hindi matao. Mas madali sa kanila ang kumilos at ang pumatay. Walang makakakita at makakaalam. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nalihim akong nagmamasid sa kanilang mga galaw at hinihintay silang ubusin lahat. Isang umaga, naisipan kong tumungo sa bayan para mamalengke. Balak ko noon na bumili ng mga pangangailangan ko sa loob ng 1 linggo. Naisipan ko ring daanan ng kaibigan kong si Dominic sa kanila at baka tutungo rin siya sa bayan at sabay na kaming dalawa. Halos 20 minuto pa ang nilakad ko bago ako nakarating sa kanilang bahay. Sakto pagdating ko sa kanila ay pababa na rin siya ng hagdan. Agad kaming nagbanggaan ng aming mga kamao sa isa't isa nang magkaharap na kami. Tol, patungo ka rin ba sa bayan? Oo, tol. Kung tutungo ka rin sa bayan, sabay na kaya tayong dalawa? Doon din ang tungo ko. Sabay na tayo. Palabas na kaming dalawa ni Dominic ng kanilang bakuran nang mapansin ko ang bagong bahay sa hindi kalayuan. Katabi lang ng bahay nila. Napataan ko ang isang magandang babaeng nagbibilad ng kanyang mga damit sa bakuran. Kunot ang noo ko dahil hindi ko ito kilala at bago ang mukha. Agad kong hinabol si Dominic nang mauna na siya sa paglalakad sa akin. Tol, may bago ba kayong kapitbahay? Yung tinutukoy mo ba yung bahay na bago? Oo, tol. Ngayon ko lang kasi nakita pati yung babae. Si Salome yun. Bagong lipat dito sa baryo natin. Pamangkin daw si Mang Buboy. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kung ganun,
Mag-isa na lang siya. Bakit hindi na lang siya tumira kay Mang Buboy? Balita ko kasi lilipat din sa kabilang bayan si Mang Buboy sa susunod na linggo. Ang daming lumilipat sa kabilang bayan ah. Sa tingin mo, anong dahilan? Alam mo namang maraming aswang dito sa baryo natin, pre. Kaya hindi nakakapagtaka na lumipat ang mga kabaryo natin. Kung sa bagay, pero nawala naman na ang mga ibang aswang ah. Hindi na ganun karami ang nawawalang mga tao at biktima nila. Ayun nga, pero hindi mo naman may alis ang takot sa kanila. Maski nga ako natatakot eh. Tinatapangan lang namin nila nanay dahil dito ang kinabubuhay natin. Ikaw ba tol? Mukhang hindi ka yata natatakot ah. Aswang ka siguro no? Walang niya talaga to. Mukha ba akong aswang? Saka kung aswang ako, matagal na sana kitang tinapos. Ikaw unahin ko kakainin. Biro lang tol, ano ba? Tawang-tawa si Dominic habang patungo kami sa sakayan ng tricycle. Napailing na lamang ako at sumunod sa kanya. Pagdating namin sa bayan ay agad na akong bumili ng mga kailangan ko sa bukid. Pauwi na sana ako nang habulin ako ni Dominic at pinigilan. Humingi siya ng tulong sa akin na tulungan siya sa kanyang trabaho dahil ayaw daw lumiban ang kasama niya sa pagkakarga ng mga bigas. Ayaw ko sana dahil baka gabihin ako sa pag-uwi, pero hindi ko rin naman matanggihan ang kaibigan ko. Sa huli ay tinulungan ko na nga siya hanggang sa maubos namin ang kanyang trabaho. Ang sweldo ng kaibigan niya ay sa akin napunta, kaya laking tuwa ko naman dahil kahit papaano ay may kinita akong pera sa araw na yon. Binigay ko na lang din ang ilang porsyento sa sweldo ng kasama niya dahil naaawa ako kay Dominic. Sabay kaming umuwing dalawa ng hapon na yon. Malapit ng dumilim, kaya nagmadali kaming tumungo sa aming baryo. Ngunit hindi namin naasahan na uulan, kaya't nakisilong kami sa munting tiyanggi ni Aling Susan. Noong tumila ang ulan ay gabi na. Nakihiram na lamang kami ng flashlight noon kay Aling Susan. Sobrang dilim noon ng paligid dahil sa maulap na langit. Papasok sa aming baryo ay bigla na lamang kaming napatigil sa paglalakad ni Dominic nang makarinig kami ng sigaw ng isang bata sa hindi kalayuan. Sa kabilang gubat yon, katabi ng gubat na madadaanan namin ni Dominic patungo sa aming baryo. Ano yun? Sigaw ng bata yun ah. Mukhang nasa delikado siyang sitwasyon tol. Kailangan ko putahan yung bata. Baka nasa panganib siya. Sandali tol. Baka may mga aswang sa gubat na yan. Halik na. Huwag mo nang pansinin. Baka nililin lang na tayo. Dito ka lang ha. Titingnan ko. O kaya mauna ka nang umuwi. Hoy! Iiwan mo ako dito? Paano kung umalis kaya ko naman naputahan ng aswang? Bahala ka dyan. Iniwan ko na si Dominic at ang aking mga pinamili kanina. Dala-dala ang flashlight ay tinungo ko ang kabilang gubat. Sinusundan ko ang iyak ng isang bata at ang sigaw nito. Naramdaman ko naman na sumunod sa akin si Dominic. Panay ang tingin at ilaw niya sa buong gubat at kitang-kita sa mukha niya ang takot. Napailing na lamang ako at hinayaan siyang nakasunod sa akin. Makalipas ang ilang sandali sa pagsunod sa iyak ng isang bata, ay naramdaman ko ang pag-iinit ng aking anting-anting na tangan. Umiinit yon sa pagkakabaon sa aking dibdib. Iisa lang ang ibig sabihin nun, may aswang sa paligid. Tulong! Tulungan niyo ako! Muli naming narinig ni Dominic ang iyak at sigaw ng bata. Lumingalinga ako sa buong paligid. Pinapakinggan mabuti kung saan nanggagaling ang boses ng batang lalaki. Hanggang sa mailawan ko ang isang batang lalaking tumatakbo patungo sa aming kinaroroonan. May bahid ng dugo ang suot nitong damit at umiiyak. Pagdating niya sa aming harapan ay napaluhod siya. Agad na tumungo si Dominic sa aking likuran at takot na sumiksik doon. Siniko ko naman siya at saka ko muling binalingan ng bata. Nararamdaman ko sa mga sandaling yon
na hindi aswang ang batang lalaki. Tinitigan ko ito ng mabuti at doon ko napagtanto na anak ito ni Mang Ben. Andoy, anong nangyari sa'yo? Hinahabol po ako ng aswang, Kuya Mateo. Tulungan niyo ako. Si Tatay Ben po, tulungan niyo. Parang awa niya na po. Nasaan siya? Tinangay po siya ng aswang. Pambihira, tol. Huwag mong sasabihin na susundan mo ang aswang na yon. Baka mapahamak ka pa. Dito lang kayong dalawa na, Andoy, ha? Hahabulin ko ang aswang. Baka buhay pa si Mang Ben. Nahihibang ka na ba, pare? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Kaya ko sarili ko, Dominic. Huwag kang mag-alala sa akin. Isa akong mandirigma. Kaya dyan lang kayo ni Andoy. Huwag kayong aalis. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita pang muli si Dominic para pigilan ako. Agad akong tumakbo ng mabilis at sinundan ang presensya ng isang aswang na hindi pa nakakalayo sa gubat. Sa tulong ng aking anting-anting ay tumalas ang paningin ko sa dilim at bumilis din ang takbo ko. Doble sa bilis ng isang kabayo. Yun ang dahilan kung bakit ko nahabol ang aswang na dala-dala si Mang Ben. Inunahan ko ang aswang at huminto sa harap nito. Gulat na gulat siya nang makita ako sa kanyang harapan nung huminto siya. Hindi niya binitawan si Mang Ben na walang malay. Pasensya ka na sa pagharang ko sa'yo, pero kinakailangan mong bitawan si Mang Ben. Ngumisi sa akin ang aswang na parabang sinusubukan niya ako. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak kay Mang Ben. Akma sana siyang tatakbo ulit nang agad ko siyang sinipa sa kanyang pangit na muka. Binitawan niya si Mang Ben. Agad kong dinaluhan ng matanda sa kabinuhat. Dinala ko siya sa isang puno ng mangga at doon ko siya pinasandal. Muli kong hinarap ang aswang na galit na sa akin sa mga sandaling yun. Nanlilisik ang mga mapupula niyang mata at parabang gusto na niya akong patayin. Sa galit, agad siyang sumugod. Mabilis ang kanyang kilos pero agad ko naman yung nasundan. Maliksi siyang klase ng aswang at para sa akin, kakaiba ang lahi niya. Ngunit hindi naiiba ang anyo niya tulad ng isang aso. Ngunit may mabangis na mga mata at matutulis na mga kuko na handang dumurog ng kahit sinong humarang sa kanya. Nagpakawala siya ng mabilis na kalmot gamit ang mga kuko niya, ngunit agad ko yung nailagan. Humiyaw siya ng malakas at galit na umataking muli. Hindi niya ako binibigyan ng pagkakataong makapagbigay man lang ng atake sa kanya. Panay lang ang iwas ko at ilag sa mga suntok at sipa niya. May pagkakataon din na nagdarasal siya sa hangin pero nilalabanan ko naman yon gamit ng aking anting-anting ng Santo Niño. Noong magkaroon ako ng pagkakataon na atakihin siya, ay mabilis ko siyang sinipa sa kanyang katawan. Tumilapon siya sa kakahuyan. Agad ko siyang sinundan at itinaas ko ang aking kamay sa ere at akmang iahambalos ko yun sa kanya, ngunit agad siyang lumundag at lumipat sa kabilang parte ng gubat. Napamura ako sa aking isipan dahil hindi ko man lang nadala ang baston na siyang sandata ko laban sa mga aswang. Napatingin ako sa sanga ng kahoy. Kinuha at binali ko yon at saka ko dinasalan. Pakiramdam ko ay dumaloy patungo roon ang lakas ng aking anting-anting. Napangisi ako ng maramdaman na pwede ko yung gamitin laban sa aking kaharap na aswang. Umatras siya ng kaunti at tumingin ng matalim. Para bang hinahamon akong sumuko na. Ngunit hindi ako aatras. Sa isip ko noon, ang labanang yon ay isa lang ang magwawagi at hindi ko hahayaang siya yon. Itinuro ko sa kanya ang aking hawak na baston, saka ko siya nginisihan. Sumuko ka na, aswang! Wala ka ng kawala mula sa akin. Siguro naman ay nabalitaan mo ng tungkol sa akin ng ibang mga aswang na kasamahan mong nakalaban ko. Ngayon pa lang, sumuko ka na! Ako? Mapapasuko mo?
Wala sa bokabularyo ko ang pagsuko, antingero. Kung mayroon man nasusuko sa ating dalawa, siguradong ikaw yun. Pasensyahan tayo. Hindi ko inahayaan na mangyari. Sisiguraduhin ko mapapatay kita ngayong gabi. Hindi ko hayaan na may mabiktima ka na namang tao. Kung ganon, edi pigilan mo ko, Mateo. Agad na sumugod sa akin ang aswang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake, mabilis at walang pag-aalinlangan. Hinanda ko ang sanga ng kahoy na siyang naging baston ko pansamantala. Matibay at tila lumalabas ng lakas sa akin. Inikot ko ito sa hangin at sa bawat hampas ko'y nag-uumigting ang hangarin kong tapusin ang laban na yun. Sumugod din ako, walang takot, habang ang aswang ay nagpakawala ng malalalim na kalmot. Umiwas ako, ngunit naramdaman ko ang bahagyang kirot sa aking balikat. Hindi ko napansin na naabot niya pala ako sa aking balikat, pero hindi yun sapat para pabagsakin niya ako. Isang mabilis na galaw ng aking kamay ang aking ginawa at ang sanga ng kahoy ay tumama sa kanyang tagiliran. Napaatras siya, umaatungal sa sakit. Bigla na lamang nagising ang kanyang galit. Ang mga pangil niya ay bigla niyang ipinakita sa akin at muling bumuelo para muling sumugod sa akin. Narinig ko ang kanyang ungol, mababa at puno ng puot, at alam kong hindi na siya magdadalawang isip na patayin ako. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang sanga ng punong kahoy. Muli kong naramdaman ang tibay nito na dumadaloy sa aking katawan. Idagdag pa ang enerhiyang binibigay sa akin ng anting-anting. Nang makita ko siyang muling papalapit, iniwasan ko ang unang atake at buong lakas na ibinagsak ang sanga sa kanyang likuran. Nagsisigaw siya na parang tunog na nagmula sa kailaliman ng lupa. Huminto sa kanyang pag-atake ang aswang at pansamantalang nawalan ng balanse. Habol niya ang kanyang hininga habang iniinda ang sakit na dulot ng aking hawak na baston. Nanlilisik ang mga mata niyang umangat at tumingin sa akin. Naglabasan ang mga ugat niya sa buong katawan at agad na tumakbo patungo sa akin. Hindi ko sinayang ang pagkakataon. Tumalon ako papunta sa kanya at ibinaon ang sanga sa kanyang dibdib. Sa puntong yun, hindi niya na kayang mapigilan. Napuno ng dugo ang sanga, ngunit hindi ko yung binitawan. Patuloy niyang sinubukan akong abutin ng kanyang mahahabang mga kuko, ngunit hindi niya ako maabot. Ramdam ko rin ang unti-unti niyang panghihina, hanggang sa wakas, bumagsak siya sa lupa habang habol ang aking hininga. Binitawan ko ang sanga ng punong kahoy na nanatiling nakabaon sa kanyang dibdib. Dinungaw ko siya at tinignan. Itinaas ko ang aking kanang kamay, ngunit nakatutok sa kanya ang aking palad. Ipinikit ko ang aking mga mata at saka bumigkas ng isang panalangin para sa kanyang kasalanan. Ilang sandali ang lumipas at nanginig siya. Sumuka ng dugo at dilat ang mga matang binawian ng kanyang sariling buhay. Hinugot ko ang sanga mula sa kanyang katawan at tiimbagang kong pinasadahan ng tingin ang bangkay ng aswang. Binalingan ko ang katawan ni Mang Ben na nakasandal sa isang punong kahoy. Noon ko napagtanto na may sugat pala siya sa kanyang leeg. Nang kinapa ko ang kanyang pulso ay hindi na yon tumitibok, maging ang kanyang puso. Napamura ako na mapagtantong patay na rin si Mang Ben at hindi ko siya nailigtas. Binuhat ko siya pabalik sa kinaroroonan nina Dominic at Andoy. Pagkarating ko roon ay nandoon pa rin silang dalawa at halatang nagmamasid at nakikiramdam sa paligid. Nang makita nila akong buhat-buhat si Mang Ben, ay agad na lumapit sa akin si Andoy. Balungkot ko siyang tinignan sa kainilingan. Mukha namang naunawaan niya ang aking ibig sabihin dahil agad siyang umiyak ng malakas. Binaba ko sa lupa si Mang Ben para mayakap niya ito ng mahigpit. Napatingin ako kay Dominic na noon
ay naaawa rin para kay Andoy. Hinayaan namin na umiyak muna si Andoy sa pagkamatay ng kanyang ama. Noong medyo tumahan na siya ay muli kong binuhat si Mang Ben at umuwi na kami. Naunang nakauwi si Dominic sa kanila at ako naman ay dinala ko sa aking bahay ang katawan ni Mang Ben at si Andoy. Pagdating sa bahay ay wala pa ring imik si Andoy. Alam ko nun na malungkot siya sa mga nangyari. Naaawa ako para sa kanya dahil alam kong mag-isa na lang siya kapag inilibing na si Mang Ben. Pasensya ka na, Andoy. Hindi ko naabutan ang tatay mo. Napatay ko nga ang aswang. Pero hindi ko naman nailigtas si Mang Ben. Wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin, Kuya Matt. Wala kang kasalanan. Isa pa'y, nagpapasalamat ako sa iyo dahil kahit papaano napatay mo ang aswang. Sa ganung paraan, nabigyan na rin ng tatay ko ng hustisya. Hindi po ba? Kung ganon, ano ang gusto mong gawin sa katawan ng tatay mo? Bala ko kasing dalhin siya sa punerarya at iuwi natin siya sa bahay ninyo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. Sa lahat, sasamahan kita simula sa lamay hanggang sa mailibing ng tatay Ben mo. Maraming salamat talaga, Kuya Matt. Pero hindi ko alam ang gagawin ko hanggang sa mga oras na ito. Kung ganon, ako nang bahala sa lahat. Magpahinga ka na ron sa silid ko. Sumunod naman sa akin si Andoy. Nagpahinga siya ng gabing yun. Ako naman ay dinasalan ko ang katawan ni Mang Ben. Pagkatapos ng ilang oras, saka ko dinala sa punerarya ang katawan ni Mang Ben kasama si Andoy. Saka dinala ang kanyang bangkay sa bahay nila pagkatapos na imbalsamo. Nagulat ang lahat ng mga tao sa aming baryo sa nangyari kay Mang Ben. At dahil sa pagkukwento ni Andoy sa ilang mga kakilala ni Mang Ben na napatay ito ng aswang, ay labis na kilabot ang naramdaman ng mga ito. Simula nang ilibing si Mang Ben, ay laman pa rin ng usapan ng lahat ang tungkol sa aswang. Marami ang natakot na baka may mga ilan pang natira sa aming baryo, kaya't ang mga tao ay nag-iingat na at hindi nagpapagabi. Simula nang mailibing si Mang Ben, ay kinuha ng kanyang tiyahin na nakatira sa kabilang baryo si Andoy. Ngunit umalis doon si Andoy at humingi sa akin ng tulong. Ayaw niya raw tumira sa bahay ng kanyang tiyahin dahil ang asawa nito ay laging lasing. Ayaw niya raw na mabugbog nito oras na magalit ito. Sa awa ay pumayag na rin ako. Inampon at kinupkup ko nga si Andoy. Simula noon ay magkasama na kaming dalawa sa buhay. Wala naman akong masabi sa bata dahil napakasipag niya naman sa mga gawaing bahay at minsan ay tumutulong din siya sa akin sa pag-aani ng mga gulay at nyog. Isang araw ay tumungo ako sa bahay ni Dominic para dalhan siya ng hinihingi niyang luya. Si Andoy naman noon ay naiwan sa bahay para gawin ang kanyang proyekto sa eskwelahan. Naabutan ko ang babaeng kapitbahay nila Dominic. May buhat-buhat itong dalawang kahon. Hindi ko sana ito papansinin nang bigla akong naawa. Nilapitan ko ang babae at tinulungan ko siya sa kanyang pagbubuhat. Nakilala ko siya bilang si Salome. Hindi ko alam kung bakit nabighani na lamang ako sa kanyang angking ganda. Simula noon ay palagi na akong pumupunta kay Dominic. Binalak ko ring ligawan si Salome at pinayagan naman niya ako. Minsan ay lumalabas kaming dalawa para magkwentuhan tungkol sa aming buhay. Mas nakilala ko siya pero may isa akong bagay na napapansin sa kanya. Hindi siya kumakain ng pagkain na may asin at bawang. Ni hindi rin siya gumagamit ng ganoong sangkap sa kanyang pagluluto. Ang sabi niya sa akin ay may allergy daw siya sa bawang at asin. Noong una ay binaliwala ko ang aking suspetsya at kutob. Marahil ay dahil sa gusto ko siya. Hanggang sa naging magkasintahan na kaming dalawa at dinala ko na siya sa aking bahay. Nagsasama na kami noon at wala namang problema sa kanya si Andoy. Magkasundo naman silang dalawa. Isang gabi
Habang natutulog kaming dalawa ni Salome, ay bigla na lamang siyang bumangon ng tahimik. Nagpanggap ako noon na tulog para alamin kung ano ang sikreto niyang tinatago sa akin. Noong nakalabas na siya ng aming silid, doon naman ako bumangon. Ngunit hindi ko rin natuloy ang aking pagsunod sa kanya dahil natatakot ako na baka tama ang hinala ko at ayokong harapin yon. Mahal na mahal ko si Salome. Kinaumagahan, nagpaalam sa akin si Salome para tumungo sa bayan. Sasamahan ko sana siya, subalit kinakailangan kong tapusin ang pag-ani ng nyog para gawing kopra. Naiwan kaming dalawa ni Andoy sa bahay. Napansin ko na panay ang tingin sa akin ni Andoy habang naghahakot kami ng nyog. Kaya naman, tinanong ko na siya kung may gusto ba siyang sabihin sa akin. Kasi Kuya Matt, hindi naman ako sigurado sa nakita ko. Kaya hindi ko nasasabihin sa iyo. Ano ba yon? Sabihin mo sa akin, Andoy, na malaman ko. Tungkol po kasi kay Ate Salome. Ayoko magalit ka sa akin lalo na't wala naman akong ebidensya. Bakit? Anong ibig mong ipahiwatig? Bakit naman ako magagalit? Kasi, Kuya Matt, nakita ko kagabi si Ate Salome na pinatay ang isa sa alaga mong manok. Saka, sinipsip niya ang dugo ng manok. Nagbibiro ka ba, Andoy? Baka namamalikmata ka lang. Hindi po, Kuya Matt. Totoo talaga nakita ko. Iinom dapat sana ako ng tubig kagabi. Tapos nakita ko na lumabas si Ate Salome. Sinundan ko siya. At doon nakita kong pangyayaring yon. Sa takot ko'y bumalik ako sa aking silid. Kung ayaw mo maniwala sa akin, Kuya Matt, bantayan mo po si Ate Salome. Hindi na ako nakapagsalita nang marinig ko ang sinabi ni Andoy. Hindi ko gusto na para bang naniniwala ako sa kanya at ang kalahati kong nararamdaman ay pinagkakailayon. Pero malakas ang pakiramdam ko na nagsasabi ng totoo si Andoy. Napaisip na rin ako noon kung bakit wala man lang reaksyon ang anting-anting ko kapag kasama si Salome, kung bakit hindi yun umiinit. Pagbalik ni Salome ay pinagmasdan ko siya. Doon ay napansin ko na palagi niyang suot ang isang singsing na itim. Hindi ko yun napansin dahil akala ko ay simpleng singsing lamang yun. Pero malakas ang kutob ko na yun ang pumuprotekta sa kanya para labanan ang anting-anting ng mga antingero. Nang sa ganoon ay hindi agad malaman ng kanyang magiging kalaban na isa siyang aswang. Habang kumakain ng hapunan ay napansin ko na hindi ginagalaw ni Andoy ang pagkaing niluto ni Salome. Kaya gumawa ako ng paraan na hindi mapansin na Salome ang kakaibang pangyayari sa loob ng bahay. Palihim akong kumuha ng kalamansi at pinigaan ang pagkain naming dalawa ni Andoy. Noong masiguro namin na wala naman doong kakaiba ay kumain na kaming dalawa. Pinag-usapan namin kanina ni Andoy na babantayan ko si Salome dahil gusto kong makita ng mismong mga mata ko kung aswang nga ba ang babaeng iniibig ko. Noong maramdaman ko ulit ang pagbangon ni Salome sa kalagitnaan ng aming pagtulog ay sinundan ko siya. Tumungo nga siya sa kulungan ng aking mga manok. Walang kahirap-hirap niyang dinakip ang isa kong manok at kinagat yon sa leeg saka sinipsip ang dugo. Natulala ako sa aking kinatatayuan habang hindi makapaniwala sa aking nakikita. Noon ay naramdaman ko ang pag-iinit ng aking anting-anting. Walang niya ka! Isa ka palang aswang! Kailan mo pa ako niloloko, Salome? Natigilan si Salome sa pagsipsip ng dugo sa manok at binitawan niya yon nang marinig niya ang boses ko. Unti-unti siyang lumingon sa akin at bumungad ang nakakatakot niyang itsura. Matutulis ang kanyang mga ngipin na nangingitim. Kulubot ang kanyang mukha kung saan kitang-kita ang mga itim niyang ugat. Buhaghag ang kanyang mga buhok at mahahaba ang mga kuko niya sa kamay. Hindi na siya si Salome na isang magandang babae at maamo ang mukha. Napakuyom ang kamao ko sa galit at hindi makapaniwala
na isa nga aswang ang babaeng mahal ko. Nang makita niya ako ay biglang bumalik sa normal ang kanyang anyo. Ngunit naroon pa rin ang bahid ng dugo ng manok sa gilid ng labi niya at kamay. Unti-unti siyang lumapit sa akin, pero agad akong umatras at nakahanda siyang kalabanin oras na sugurin niya ako. Bakit? Bakit mo ko niloko? Anong pakay mo sa amin ni Andoy, ha? Gagawin mo rin ba kaming isang tulad mo? O gagawing hapunan? Umiling siya at umiyak. Biglang nanlambot ang puso ko nang makita ko siyang umiiyak. Gusto ko siyang yakapin ng mga sandaling yon at sabihin sa kanya na ayos lang ang lahat. Pero hindi ko hinayaan ang sarili kong mahulog sa patibong niya. Naisip ko nun na baka niloloko lang at nililin lang niya ako. Ginagamit ang pagmamahal ko sa kanya para paslangin ako. Lihim din ako nagpapasalamat noon dahil hindi ko pa sa kanya nasasabi na isa akong antingero. Dahil kung nagkataon, baka matagal na niya akong pinaslang. Magsasalita na sana si Salome nang matigilan kaming dalawa sa isang huni sa hindi kalayuan. Lumapit sa akin sa Salome at mabilis niya akong hinila papasok sa bahay. Sinabihan niya akong manatili sa loob bago siya lumabas muli at sinara ang pinto. Ako naman ay nagmadaling kinuha ang baston sa aking silid. Tumungo ako kay Andoy at sinabihan ko siya na huwag siyang lalabas ng kanyang silid kahit na ano ang mangyari. Nararamdaman ko kasi sa mga sandaling yon na may mga aswang na paparating. Lalo na at sobrang init ng aking anting-anting. Binigyan ko siya ng isang agimat na magpoprotekta sa kanya laban sa mga aswang at iba pang mga masasamang nilalang. Nang masiguro kong nakasara na ang pinto, ay lumabas ako at agad na hinanap ng aking mga mata si Salome. At nakita ko siyang nagtatakbo patungo sa kagubatan. Sinundan ko siya at maging ang huni kung saan yon nanggagaling. Pagkarating sa kapatagan ay huminto si Salome. Lumingon siya sa akin. Sinigawan niya akong umalis dahil mapapahamak lang ako, pero marahas akong umiling. Lumapit siya sa akin at pumwesto sa harapan ko na parabang pinoprotektahan niya ako laban sa kung sino man ang tinitignan niyang nagtatago sa dilim ng mga sandaling yon. Makaraan ng ilang sandali ay may lumabas na 3 lalaki sa bukana ng gubat. Hindi ko kilala ang mga ito at bagong mukha sa akin. Wala silang suot na pang-itaas at tanging pang-ibaba lamang. Ang isang lalaki na may bigote ang ngumisi at unang nagsalita. Base sa aura nito ay mukhang ito ang nangunguna sa kanilang 3. Narinig kong binulong ni Salome ang pangalan nitong si Beroko. Salome, hindi ko akalain na dito lang pala kita matatagpuan. Kay tagal kitang hinanap. At sino yung kasama mo? Siya ba ang ipinalit mo sa akin? Isang tao? Anong kailangan niyo kay Salome? Narito ako para bawiin siya at iuwi sa amin. Siya lang naman ang mapapangasawa ko. Ngunit tumakas siya ilang buwan nang nakakaraan at hindi ko akalain na pagpapalit niya ako sa isang tulad mo. Hindi ako makakapayag na makasal sa iyong kasintahan ko. Kung sino ka man, wala akong pakialam. Gusto ko ang tapag mo, lalaki. Pero hindi rin ako papayag na papupunta sa iyo si Salome. Kitang-kita ko ang pagpalit ng anyo ng 3 aswang sa isang napakalaking aso at ganon din si Salome. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit niya ako pinoprotektahan laban sa 3 aswang na gusto siyang kunin. Mabilis na sumugod ang isang aswang patungo sa aming kinatatayuan na 2. Agad na sinunggabad ni Salome ang sumugod at ang 2 naman ay tumungo sa aking kinaroroonan para sakmalin ako. Umiwas ako sa kanilang atake pero hindi tumigil ang 2 aswang sa kagustuhan na patayin ako. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking baston at nagpakawala ng lakas sa paghampas doon sa 2 aswang. Tumilapon ang 2 aswang sa kakahuyan
dahil sa lakas na enerhiyang nagmumula sa aking anting-anting. Lumapit sa akin si Salome at muli na naman niya akong pinoprotektahan. Kakaiba! Isang aswang pinoprotektahan ng isang antingero at ang antingero pinoprotektahan ng isang aswang. Ano, Salome? Kumakalas ka na ba sa ating angkan? Kakalabanin mo na ba ang kalahi mo para lamang sa lalaking yan? Isa itong kahibangan at kataksilan, Salome. Gumising ka! Isang alulong lamang ang isinagot ni Salome kay Beroko. Hindi ko yun maunawaan pero agad kong napagtanto na mas lalong nagalit si Beroko kay Salome. Hinawakan ni Salome ang aking kamay at mabilis niya akong hinila. Tumakbo kami sa loob ng kagubatan habang hinahabol kami ni Beroko at ng kanyang dalawang kasama. Tumakas ka na, Salome! Ako nang bahala sa kanila! Kaya ko silang labanan! Isa akong antingero! Tumigil si Salome sa pagtakbo, dahilan para mapatigil din ako. Umiling siya sa akin. Mariin niya akong sinabihan na hindi raw ganong kadaling kalabanin si Beroko. Malakas daw na klase ng aswang si Beroko dahil may taglay itong isang bertud na nagbibigay ng kakaibang lakas sa kung sino man ang may hawak dito. Nabigla na lamang kaming dalawa ni Salome nang maabutan kami ni Beroko. Ngumisi ito sa amin habang nanlilisik ang mga mata. Wala na kayong matatakbuhan pa. Tatapusin ko na kayong dalawa. Isa kang taksil, Salome. Wala na akong pagpipilian pa kundi ang patayin ka na rin kasama ang lalaking ito. Hindi ko hayaan na mangyari yun. Dadaan ka muna sa akin bago mo mapatay si Salome. At sisiguraduhin ko na ikaw mamamatay at yang mga kasama mo. Hindi mo ako kaya, lalaki. Huwag mong ipagmalaki ang tagad mong anting-anting dahil hindi yan tatalab sa akin. Mas malakas ang tangan kong bertud kaysa sa tangan mo. At hindi nagkakamali ang nararamdaman ko. Isa lamang ang magpapatunay kung malakas nga ang tangan mo kaysa sa tangan ko. Yun, hayang maglaban tayong dalawa. Walang problema sa akin. Agad na sumugod si Beroko patungo sa amin. Agad kong binuhat si Salome at dinala siya sa ilalim ng isang puno. Sinabihan ko siya na wag aalis doon pero umiling siya at mabilis na hinarap ang dalawang kasama ni Beroko. Sinabihan niya kung siya na raw ang bahala sa dalawa at ako na ang bahala kay Beroko. Tumango naman ako sa kanya at muling hinarap si Beroko na pasugod na sa akin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking baston. Nararamdaman ko ang bigat ng laban sa bawat sandali. Nag-usal ako ng dasal para mas palakasin pa ang anting-anting ng Santo Niño na nagbigay sa akin ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Habang nagiging mas matindi ang enerhiya na bumabalot sa akin, ay naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking mga kalamnan. Para bang pinatigas noon ang buo kong katawan laban sa mga atake ni Beroko. Mabilis kong sinalubong si Beroko. Umalulong siya ng malakas, kasabay ng mabilis niyang pag-ikot sa kanyang katawan. Pinahaba niya rin ang kanyang mga kuko. Matatalim yun na parang bakal na handang wasakin ang anumang matamaan. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay magpapatalo na ako. Agad na nagtagpo ang aking baston na makapangyarihan at ang kanyang mga matatalas na kuko. Ramdam ko ang lakas ng kanyang puwersa, ngunit sa ilalim ng proteksyon ng Santo Niño, naroon pa rin ang pag-asa na matatalo mo siya. Matindi ang labanan namin. Ang bawat paggalaw ay puno ng galit at kapangyarihan. Ngunit alam ko sa kabila ng lahat, mayroon akong sandata na hindi niya kayang talunin. Ang aking pananampalataya sa Diyos na lumikha. Isang hampas ang pinakawalan ko at tumama ang baston sa kanyang dibdib. Tumilapon siya at sumuka ng dugo. Ngunit agad din siyang tumayo pagkabagsak niya sa lupa at muli akong hinarap. Hindi ko inaasahan na malakas ka pala. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapatalo ako sa iyo. Mas lalong ako. Hindi rin ako magpapatalo.
Lalabanan kita hanggang sa huli kong hininga. Nakakatuwa lang dahil pinagtatanggol mo ang isang aswang na dapat ay kalaban ng turing mo. Ano? Napaibig ka ba ni Salome? Hindi mo ba naisip na baka niloloko ka lang niya? Baka nakakalimutan mo isa siyang aswang. Wala ka ng pakialam doon. Sa aming dalawa na yun at kung ano man ang magiging desisyon namin. Isa kang hangal! Babawiin ko mula sa iyo si Salome. Hindi ako makapapayag na mapunta siya sa isang kalaban. Kitang-kita ko kung paano naglakihan ang mga ugat ni Beroko sa kanyang buong katawan. Nadagdagan pa ang kanyang enerhiya ng mga sandaling yun at alam kong nanggagaling yon sa kanyang bertud. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit, ngunit nakita ko na rin ang pangamba roon. Alam niyang hindi siya basta-basta makakalusot mula sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang enerhiyang nagmumula kay Beroko. Itinusok ko ang aking baston sa lupa at ipinagdaop ang aking dalawang palad. Kasabay nun ay ang pag-usal ko ng isang dasal para sa isang orasyon. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay kita ko ang takot sa mga mata ni Beroko, pero agad din naman siyang ngumisi. Tuloy-tuloy siya sa pagsugod sa akin, alintana ang orasyon kong binibigkas. Akma na sana niya akong kakalmutin nang may puwersang tumulak sa kanya, dahilan para ilipad siya noon sa malayo. Agad kong hinugot ang aking baston habang ramdam ko ang pagpunta ron ng aking enerhiya na nagmula sa anting-anting. Sinundan ko si Beroko kung saan siya tumilapon. Nang makita ko siya, ay nagpakawala ako ng sunod-sunod na sipa sa kanyang dibdib. Inikot-ikot ko ang aking baston na hawak at sunod-sunod ko rin siyang pinaghahampas. Ang nakakapagtaka lang ay nagagawa pa rin niyang tumayo kahit ilang beses na siyang bumagsak at sumuka ang dugo. Muling sumugod si Beroko. Mabilis at malupit ang galaw, ngunit hindi ako natinag dahil nakahanda na ako sa atake niyang yun. Sa isang mabilis na kilos, iniwasan ko ang kanyang mga kuko at muling hinampas ang baston sa kanyang balikat. Tumama ito na may puwersa. Narinig ko ang tunog ng pagkabali ng kanyang buto. Napaurong si Beroko at agad na napasigaw. Humihingal siya ng marahas at halata sa kanyang mukha ang sakit na iniinda. Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang, Beroko. Wala ka ng laban pa sa akin. Huwag mong hintayin na gamitin ko sa iyo ang isang inkantasyon. Hindi! Kahit na kailan wala sa bokabularyo ko ang sumuko. Kahit hanggang sa huli kong hininga, hindi ako susuko. Binibigyan lang kita ng pagkakataon, Beroko. Pinapadali ko lang sa iyo ang lahat. Huwag kang pakabante. Hindi ko pa nilalabas ang tunay na kapangyarihan ng aking bertud. Tumayo ng maayos si Beroko at agad nang tumakbo patungo sa akin. Kahit na hindi niya nagagalaw ang kanyang kabilang balikat, ay nagawa pa rin niyang kumilos ng mabilis. Lumundag siya at bumulusok siya paibaba. Sinangga ko ang kanyang mga kuko gamit ang baston at malakas ko siyang itinulak. Sumigaw siya at nagwala. Pagkatapos noon ay tinaas niya ang kanyang dalawang kamay sa ere habang may inuusal na isang dasal. Isa yung orasyon at humihingi siya ng kapangyarihan sa buwan. Itinaas ko rin ang aking baston at nag-usal rin ng isang inkantasyon laban kay Beroko. Hindi kapangyarihan mo ang katapusan ko, Beroko. Ang liwanag ng Santo Niño ang magtatapos sa kadiliman mo. Paunahan na lang tayong dalawa kung sino sa atin ang matatalo. Lumiliwanag ang aking baston habang itinataas ko yun. Napasigaw si Beroko nang tamaan siya ng liwanag. Rinig ko ang paghihirap niya at tila siya nasasaktan sa liwanag na yon. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para ipunin ang buo kong lakas sa katawan. Umigting ang pangako nang maramdaman ko ang malakas na enerhiyang gustong kumawala sa akin. Mabilis akong tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Beroko at agad ko siyang sinuntok sa kanyang sikmura. Tumilapon siya sa hindi kalayuan. Agad ko siyang sinundan
at sunod-sunod na suntok ang aking pinakawalan. Itinaas ko ang aking kamay para kunin ang baston na aking iniwan. Nang mahawakan ko yun, ay itinapat ko ang dulo nun sa noo ni Beroko. Nagpupumiglas siya at nagwala. Napatili siya sa sakit habang naramdaman kong pumapasok ang kapangyarihan ng Santo Niño sa kanyang katawan. Nililinis ang kasamaan niya at maging ang kanyang kaluluwa. Ilang beses siyang sumigaw na hindi siya makakapayag na matatalo siya ng ganun kadali. Nakita kong unti-unting lumalabas ang itim na bertud mula sa kanyang katawan. Akma ko sana yung kukunin nang mabilis yung lumipad patungo sa isa nitong kasama na kalaban ni Salome. Bago pa man lumapat ang baston ko sa kalaban, nakita kong nalunok na nito ang itim na bertud ni Beroko. Agad kong hinila si Salome papalayo. Alam kong magiging mas malakas pa ang aswang sa mga sandaling yun. Nag-iba ang anyo ng kanyang katawan, nangitim ang balat na mabalahibo at ang mga matay kumikislap na kulay pula. Humahangos ito ng malalim na parabang nanggagaling sa ikalaliman ng lupa. Salome, kailangan natin mag-ingat. Diyan ka lang at akong kakalaban sa kanya. Hinawakan ko sa braso si Salome nang sabihin ko yon sa kanya. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay, pero agad din naman siyang kumalma. Sinabi niya sa akin na kaya niyang makipaglaban at alam niya kung paano tatalunin ang aswang na kaharap naming dalawa. Humakbang ang aswang palapit sa amin. Mabigat ang bawat hakbang at tumatagos ang kanyang titig. Hindi na siya katulad ng dati. Pinasukan na siya ng bertud ni Beroko at noon ay tila may kapangyarihan siya na wala sa ordinaryong aswang. Ang hangin sa paligid ay bigla na lamang lumamig at naramdaman ko ang bigat ng enerhiya na bumabalot sa kanya. Hinanda ko ang aking baston. Alam kong isa itong laban na hindi ko pwedeng paglaruan. Hindi pa ako nakakahanda ay mabilis na siyang umatake. Sa isang iglap ay nasa harapan ko na siya at akma na sana niya akong kakalmutin nang masipa agad siya ni Salome. Sa lakas ng pagkakasipa ni Salome ay tumilapon ang aswang at tumama ang likod nito sa malaking kahoy. Sa mga sandaling yon ay nakapagpalit na ng anyo si Salome. Para siyang isang aso na babalahibo ang buong katawan. Ngunit napakahaba ng kanyang itim na buhok. Nanlilisik ang pulang mga mata at matutulis ang mga kuko. Pumwesto siya sa aking harapan at tila pinoprotektahan niya ako laban sa aming kalaban. Bago pa muling umatake ang aswang, ay mabilis nang sumugod si Salome. Sinunggaban niya ang aswang at nagpagulong-gulong silang dalawa sa damuhan. Pinagkakalmot ni Salome ang kalaban. Pilit na sinasangga ng kalaban ang mga braso nito para hindi tumagos ang mga kuko ni Salome sa kanya. Sumigaw ito ng malakas at puwersang itinulak niya si Salome. Tumayo ang aswang at nilapitan si Salome na noon ay papatayo na mula sa pagkakabagsak niya. Ngunit bago pa man siya makabuelo, ay sinakal na agad siya ng aswang. Hindi ako makapapayag na hindi ka makasama sa kamatayan ko, Salome. Isasama kita! Mabilis akong tumakbo patungo sa aswang at walang pagdadalawang isip na ibinaon ko ang aking baston sa ulo nito. Nabitawan nito si Salome at sumuka ito ng dugo. Unti-unti itong umatras habang hawak ang ulo na nakabaon pa rin ang aking baston. Gumewang-gewang ang aswang habang sumisirit ang kanyang dugo sa ulo. Binalingan ko naman si Salome at agad ko siyang sinalo nang patumba na sana siya. Doon ko nalaman na may sugat pala siya sa kanyang balikat. Dumadaloy ang kanyang dugo mula sa kanyang sugat at kung magtatagal pa ay mauubusan na siya ng dugo. Pinunit ko ang laylayan ng aking damit at itinalo yon sa braso ni Salome. Kahit papaano ay mapipigilan nun ang paglabas ng kanyang dugo. Pinasandal ko si Salome sa isang punong kahoy at muling nilingon ang aswang.
Tumakbo ito palayo at mukhang nagtawag pa ng kasama. Sinundan ko ang aswang at mabilis akong lumundag. Bumulusok ako paibaba at inunat ko ang aking dalawang kamay. Hinawakan ko ang ulo ng aswang at buong lakas kong pinilipit ang liig nito. Kasabay ko sa pagbaba sa lupa ay ang pagbagsak din ng aswang sa damuhan. Nilapitan ko ito at hinugot ang aking baston. Makalipas ang ilang sandali ay kitang-kita ko ang paglabasan ng mga itim na ugat at binalot noon ang katawan ng mga aswang hanggang sa tuluyan na silang nawala sa aking paningin. Pagkatingin ko sa pinag-iwanan ko kay Salome ay nanlaki ang mga mata ko nang sakal-sakal na siya ng isang aswang. Noon ko napagtanto na nakatawag pa ng isang kasama ang aswang na napatay ko. Wala nang lakas si Salome at nangihina na siya dahil sa kanyang sugat, kaya wala na siyang kakayahan na lumaban pa. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking baston. Nagdadalawang isip ako kung paliliparin ko yon patungo sa kinaroroonan ni Salome. Dahil kung paliliparin ko yon sa aswang ay siguradong matutusok din si Salome. Narinig kong sumigaw si Salome. Sinigawan niya akong ituloy ang aking binabalak. Yun din ang tanging paraan, pero umiling ako. Ayaw ko siyang mamatay. Gusto ko pa siyang magbagong buhay. Balak ko siyang dalhin kay Mang Kabal para walain ang kanyang pagiging aswang. Nilingon ako ng aswang na nakasakal kay Salome. Ngumisi ito na parabang sinusukat niya ang desisyon ko at kung ano ang aking gagawin sa mga sandaling yun. Tumalim ang aking paningin at agad na ngumisi rin pabalik sa aswang. Bumulong ako sa hangin ng isang orasyon laban sa aswang. Sa isang iglap ay nabitawan nito si Salome at nanlalaki ang mga matang napahawak sa kanyang ulo. Tinakbo ko ang pagitan namin ng aswang at marahas ko siyang hinawakan sa kanyang buhok at malakas na pinalipad patungo sa kakahuyan. Hindi pa ako nakontento at sinundan ko pa ito. Namilipit ito sa damuhan habang nakahawak pa rin sa kanyang ulo. Dumadaing sa sakit na nararamdaman. Gumulong-gulong ang aswang sa lupa na parabang nagbabakasakali na mawala roon ang nararamdaman nitong sakit, pero hindi na yon mawawala pa. Nagkamali ka ng inalaban mo, aswang! Ito na ang katapusan mo! Itinaas ko ang aking baston at walang pag-aalinlangan na ibinaon ang dulo noon sa dibdib ng aswang. Dumaing ang aswang at ilang sandali pa ay sumuka ito ng dugo. Nangisay ang katawan ng aswang hanggang sa mabawian ito ng hininga. Kitang-kita ko kung paano nilalamon ng mga itim na gamot ang katawan nito hanggang sa tuluyan yung nalusaw. Bumaling ako kay Salome. Nang makita ko siyang nakayuko, ay agad kong tinakbo ang distansyang namagitan sa aming dalawa. Dinalawan ko siya at sinubukan ko siyang gisingin, ngunit nawalan na siya ng malay. Pinakiramdaman ko ang kanyang pulso para makasiguro kung buhay pa siya. Noong malaman kong pumipitik pa rin yon, ay agad ko siyang binuhat. Tumakbo ako ng mabilis patungo sa kabilang baryo kung saan nakatira si Mang Kabal. Sunod-sunod na katok ang ginawa ko sa kanyang pinto nang makarating na ako sa kanya. Mabuti na lamang at hindi pa tulog noon si Mang Kabal, kung kaya't napagbuksan niya agad kaming dalawa ni Salome. Nanlaki ang mga mata ni Mang Kabal nang makita niya si Salome na buhat-buhat ko. Pinatuloy niya ako sa loob ng kanyang bahay at nilapag ko sa upuang kahoy si Salome. Agad ko namang pinaliwanag sa matandang manggagamot ang aking intensyon na pagparoon at kung ano si Salome. Natigilan si Mang Kabal sa kanyang kinatatayuan nang malaman niyang isang aswang si Salome. Pero kalaunan ay agad din naman siyang nakabawi. Yumuko siya at hinawakan sa sentido si Salome. Tinignan niya rin ang pulso ng babaeng mahal ko. Isang sumpa ang pagkaaswang niya. Sinumpa lang siya ng isang angkan ng mga aswang para maging isang tulad nila. Pero wala siyang dugo ng isang aswang.
Kaya laking pasasalamat yon dahil hindi ako mahirapan sa kanya sa paggamot. Kung ganun po may pagkakataon bang maging isa siyang tunay na tao at manirahan dito? Oo, Mateo. Pero yun ay kung makayanan niya ang proseso ng paggamot ko sa kanya. Gawin niyo ho ang kaya niyong gawin, Mang Kabal. Gamutin niyo na rin ho ang sugat niya. Maging ligtas lang siya. Isang nakakapagtakang tingin ang ipinukol sa akin ni Mang Kabal ng mga sandaling yun, pero hindi niya isinatinig ang nais niyang sabihin. Kaya naman habang ginagamot namin ang sugat ni Salome, ay sinabi ko sa kanya ang lahat. Naunawaan naman ni Mang Kabal ang nais kong mangyari. Ang hiling lang niya ay sana'y maging maayos ang pagsasama naming dalawa. Noong matapos dasalan at bigyan ng isang basbas ni Mang Kabal si Salome, ay inutusan niya akong iuwi na ang babae sa aking bahay. Binilinan niya akong dalhin kada isang araw si Salome sa kanila para sa pagdarasal at pagtingin niya kung tuluyan na itong gumaling. Sinunod ko naman ang bilin na yon ni Mang Kabal. Simula nun ay tuluyan na ngang gumaling si Salome. Nawala ang kanyang sumpa na pagiging aswang at naging isa na siyang normal na tao. Siya na rin ang itinuturing na ikalawang ina ni Andoy. Nagkaroon kami ng isang anak na babae at masasabi kong manang-mana sa kanya ang aming anak. Simula rin noong maging isang pamilya na kami, ay kasama ko na siya sa aking laban at tinulungan niya ako sa aking tungkulin. Ganon din si Andoy. Noong tumuntong sa tamang edad si Andoy, ay pinamana ko sa kanya ang aking anting-anting ng Santo Niño at siya na ang nagpatuloy sa aking tungkulin bilang isang antingero. Sa karanasan ko, ay hindi ako makapaniwala na nangyari ito sa aking buhay. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang pagkamanghang yun. Ngunit ang mahalaga, kasama ko ang aking buong pamilya at namumuhay kami ng normal at masaya. Walang ginagawang masama at tumutulong sa aming kapwa. Wakas.